Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig and ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit gano'n ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Na hindi usual na abnormal? Hindi siya usual eh. Sabihin ko na lang strange. So, ano yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam. Kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional or doctor? Or professional, yeah. Sige. Yung danger ba yun sa government natin o lagi ng ganito yung situation na magkailangan ng Vice President at ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa at sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration.